Sa mga ka-5-9 at magandang araw po sa ating lahat and have a blessed day po. Nawa po ipagpalain tayo ng dakilang lumikha sa ating pong hanap buhay, especially po yung mga on duty at saka mga in duty pa lang, ingat po tayo palagi. Okay, ang ating pong topic ngayon, yung isang tanong ng ating followers na si Sir Ravi Flores about po doon sa, ang tanong po niya is, paano ba ang tamang pag-guard mounting or kung paano step by step. So napakagandang tanong kasi po ang guard mounting po sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng bawat area of responsibility natin or kung saan man po tayong detachment naka-assign na handle po ng mga SIC kung sila yung head dyan, head guard, OIC or the detachment commander. Napakahalaga po ng guard mounting. So sa guard mounting po, may step po pero depende na rin po yan sa ating mga officer kung ano po yung dapat natin gawin na makakatch up natin yung attention ng ating mga subordinate. So una, sa akin po, ano po ito aking ginagawa, at least may share ko po, baka po may itulong sa inyo, so much better po. Okay, at least nakikita ko naman po sa ginagawa ko yung nagiging effective po talaga. So kailangan po kasi tayong officer gagawa tayo ng mga routine or mga niche kung paano natin makukuha yung tamang pananaw ng ating mga subordinate. Kasi kadalasan sa formation, naka-formation lang yan. So siyempre most yan, chinecheck natin dyan yung talaga bang fit to work ba sila, maayos ba yung uniform nila. So yung mga ganyan everyday kasi yan lang naman chinecheck po. Dapat hinahaluan po natin na magkakaroon sila ng mga idea or mga kung ano yung dapat nilang gawin sa pang-araw-araw na trabaho nila, especially sa personal na buhay. Kasi maganda rin natatouch natin yung personal nila to the point na lalo silang mag-boost up yung kanilang kaalaman o yung kanilang mga kakayanan tungo doon sa pag-success ng buhay nila. Hindi lamang sa work. Kasi lagi natin tatandaan, ang work po kasi natin, hindi habang buhay natin yan. Pero because of our work, gagawa tayo ng another twist sa buhay natin na magagamit natin pa nag-retire tayo. Yung mga ganun po. So, gagawa tayo ng mga kaparaanan para at least lalo silang ma-encourage pagbutihin nila yung trabaho nila. Kasi kung puro trabaho lang, toxic na nga sa trabaho, ang dami na ganito, puro work pa rin, ganito pa din. So, minsan nauumay na sila. Sabi, pauto na yan din naman eh. Pero kung lalagay natin na ano yung plano nila sa buhay, diba, yung paano sila makapag-iipon, siguro, kasi mula parang hindi na parte ng trabaho yan. Oo nga, hindi part ng trabaho kung paano ka mag-save. Pero ang tanong, bakit ka ba nagtatrabaho? Diba? To save money, to invest, para maibigay natin sa pamilya natin. So, ganun po. So, una, ito po yung aking technique. You have to prepare the agenda. Ano ba yung gagamitin mong agenda mo na sasabihin mo sa subordinate mo pag guard mounting na? So, dapat nakaprepare para at least tayo po na nagsasalita, hindi natin ma-omit yung mga iba na hindi natin makakalimutan, na nakalimutan natin pala mahalaga. So, isusulat natin. Ako kasi bago ako humarap sa guard mounting, iniisip ko, ano ba yung pwede naming itapik na yon? Ano ba yung mga concern? Ano ba yung dapat namin paigtingin pa ba, mapaayos pa? Ano ba yung mga nakikita kong mahina kami sa ganitong sistema na dapat maayos namin? Yan. So, naka-jot down note po yan. Para at least topic isa-isa. Ngayon, pag nag-start na ng guard mounting, kung meron na yung mga officer na naka-prepare na po kayo ng inyong agenda, kung ano po yung gusto nyo sabihin at yung mga concern, kailangan po pagharap na sa guard mounting, syempre formation na yan. Natural, unang-una po namin ginagawa is the opening prayer. Napakahalaga po kasi ng panalangin, kahit saan naman po eh. Diba? Sobrang napaka-importante sa isang detachment ang nagpipray po tayo na dapat nasa puso natin. Diba? So, sa pagpipray, kailangan po tatawagin natin sila. Or kung sabihin natin, okay, who can lead the prayer, any volunteer. Siyempre, iba dyan, nahihiya, ayaw pa. So, tawagin muna natin. Kasi papaliwanag natin bakit kailangan ba may volunteer. Kasi, pag nag-volunteer ka, ang isang tao natin, ibig sabihin, andun yung willingness nila to act, to do something. Diba? Kasi andun na yun eh. Ipinapakita kasi sa opening prayer, pag tinawag mo sa harapan yan, yung magkakaroon silang kumpiyansa sa sarili nila. Nawawala yung hiya. Kasi ang tayo magagaling na kaya inaabutan ng hiya. Parang, hindi sila kumpiyansa sa sarili. Parang wala silang, ano yung tiwala sa sarili, parang wala pa eh. So, dapat ma-build natin sa mga subordinate natin yan. Kung paano magkaroon ng tiwala sa sarili. Napakahalagang aspeto ng isang security personnel o kahit na anong empleyado na mayroong tiwala sa sarili. Kasi minsan kayang gawin, nawawala ng kumpiyansa, kaya minsan hindi na nagagawa. Ayoko, nahihiya ako. Yung aalisin natin yun eh. So, pag nag-open prayer, magkasalita siya, mag-pray siya. Paunti-unti,
later on magkakaroon na siya ng kumpiyansa na gano'n lang para magsalita sa crowd. Hindi ba sobrang crowd yan, ilan lang, minsan 10, 5, 6, 20 kayo dyan, minsan nahihiya pa, magkakasama naman araw-araw, di ba? Pero paano na kung mga iba na yung kaharap natin? So wala na, di ba? So kailangan ang guard, andun yung angas, hindi sa walang hiya po yung sinasabi may mga kapal mooks, mga gano'n di ba? Yung parang hindi siya mahihiya, basta tama po, huwag tayong mahihiya. So yun, opening prayer, susunod po natin doon. So next po natin doon is yung siyempre kailangan, medyo minsan pag umaga, antok pa yan. Kailangan magising mo yung mga kaisipan ng mga yan. Kailangan may exercise tayong gagawin. Even it's physical, kung paano, para at least ganahan ba. Kasi minsan nakikinig yan, parang wala, papasok dito, lalabas. Mapapansin nyo yan yung hindi sila attentive. Parang wala lang, nagsalita lang, ganun lang. May ibang iniisip kahit nakatingin sa'yo. Makikita natin, as an officer, mararamdaman natin. Ako, kitang-kita ko sino hindi mga talagang nararamdaman yung sinasabi ko. So, ang gagawin ko dyan, pag nakatulog, dapat exercise. Parang ginagawa ko, nagpapamemorize ako ng 11 GO. Tatawagin ko yun sa isa, okay, June number 2, ganyan-ganyan, kung ano yung mga G, tatanong ko sa kanila. Security guys, at least pagka alam nila magkakaroon ka ng memorization about 11 general orders, mag-iisip na yan, siyempre pakatawagin ako, di magigising ang utak nila. So, magpa-function na ngayon. Ako, kailangan ko maganto. Ngayon, papasagutin natin yan. Pag natapos na, at least alert na yan. Parang nabuhayan na. Tsaka natin ngayon ipapasok ngayon yung mga bagay na about sa regulation. Siyempre, ano yung agenda mo? Ano ba kadalasan yan? Siyempre, ano ng mga management? Ano ba yung concern ng management? Ng mga tenant natin, ng mga bisita natin? Ano ba saan tayo mahina? Ano ba yung naging problema natin kahapon? Siyempre, kailangan i-ano natin yung yesterday natin na ginawa. Ano ba yung naging problema? Ano ba yung naging naging problema dyan? Bakit hindi ganito? Bakit ba? Pero, siyempre, pag mention natin ng name dyan, dapat unahan natin sila. O ito ganito sasabihin natin, siyempre po, sinasabi namin yung name ninyo rito dahil ito'y guard mounting, usaping pang security. Hindi para kayo ipahiya, hindi para kayo malitin, kundi yung mga mali natin, ma-raise natin dito na hindi na maulit na mga kasama natin. Diba? Yun dapat sa tsaka pa nagsalita tayo, bro, hindi yung ikaw. Pagka talagang siya, huwag kang magagalit o sasama ang loob mo, Kaya namin sinasabi rito yung mali mo kahapon para hindi na maulit. At para malaman ng iba na mali yung ginagawa natin. Ganyan, kasi makikita natin yan. Sa tagal natin pagiging officer, pag ang tao mo nagtatagal sa'yo ng taon, ibig sabihin, effective security officer ka. Talagang hindi ka iwanan, babalik at kasi naramdaman nila yan, kahit sabihin nila kung makapag-ano sa kanila, talagang nadediretsa mo sila, basta't maayos huwag po tayong gagamit ng mga foul ng mga term. Yung mga PI, mga ganyan. So, sabihin natin, minsan yung TAN-GA, pag sinasabi natin, sorry for my word, ito yung sasabihin sa atin. So, nagpi-please na tayo, na alam naman nila, hindi mo talagang diretsahang sasabihin, kung may dapat mo lang sabihin para maramdaman in a proper way. So, yun po yun. Para at least doon po sa briefing makikita kung ano yung tama at mali. Unahin natin yung mga positive side. Siyempre po, kailangan sa positive side muna tayo. Tsaka na yung mga negative, pagka panghuli na po yun. Kasi parang doon yung ma-boost up na sila na, okay, tama yung ginawa. Okay, very good tayo sa ganito. Ito, nakahuli ng smoky. May fine niya na 2,500 pag first offense. Depende sa mga policy. Kasi, ano yun ito yung ating commendation yun. Kasi parang i-commendation natin yung nagagawa nila. I-boost up natin sila, tama ang ginagawa, ipagpatuloy natin yan. Pero yung mga mali, hindi natin sinasabi para sila ipahama. Kumbaga, that is a constructive criticism. Diba? Nakikriticize sila, not to the point, para talagang i-criticize lang, but we have to construct them. Diba? Parang i-construct natin sila in a good way. So, yun po, kailangan po natin nila maramdaman po yan. So, pag nandun na po tayo, nasabi na natin yung mga positive, yung mga tama, ito naman din yung mga negative, isusunod na po natin yun. Ano yung mga bagong regulation, ano yung mga rules, house rules, dagdag, ano yung saan tayo nagkulang. So, dapat ganito nga, especially sa mga entrance, yung customer service natin, tama ba? Wala bang nagalit sa ating customer? Wala bang naging ganito yung ginawa natin? Di ba, ano natin yun? I-recap natin. Hindi para lang balikan, kumbaga, kasi nga, magagadala natin yan sa trabaho natin mamaya kung sakaling incoming pa lang yung guard mounting natin. At saka dapat po ang guard mounting kung may pang umaga, pang gabi, first shift, second shift, day shift or night shift, dapat po laging may guard mounting. Napakahalaga po, wag tayong papalya sa guard mounting unless meron tayong mga activities na hindi na tayo makapag guard mounting kasi inabot na yung oras ng incoming or outgoing. So
So, syempre po, titingnan po natin yon. Kasi po, paano po kung di physically fit yan? Lasing pala yan o may hangover. Syempre, diretso doon sa kapalitan niya. Officer po mananagot yan. That is our command responsibility. Kinakailangan ma-check natin physically. Kaya nga pagka nag-garmo din, not to the point para lang, tingnan na sila isa-isa yung galaw. Lapit tayo, baka may amoy alak yan. Diba? So, natin pa-dutyhin. Baka mamaya nahihilo yan, masama ang pakiramdam, nagpipilit lang pumasok kasi siyempre nangihinayang sa sweldo para sa pamilya. Kausapin natin na magpahinga kung hindi na kaya. Diba? So, ganun po dapat. Kailangan ang guard mounting dapat that is mandatory. Hindi natin po pwede niya. Sige, ganito kasi iba dyan. Okay, tuwing Friday na tayo mag-guard mounting, tuwing Monday ang mali po. Ako, talagang umaga't gabi yan, tuloy-tuloy. Kahit Sunday yan, may guard mounting talaga ako. Alam na mga tao ko yan. Hindi po pwede sa walang guard mounting. Okay, so yun po. Kasi maganda hindi dito matatapik lahat ng mga do's and don'ts na dapat nagagawa sa trabaho. Na-workout agad, ano ba yung problema? Diba? Hindi yung pagtatagal yung guard mounting. Nangyari ngayong Monday, sa mga Friday nyo pa itatapik, wala na. Diba? Kung lalo mag-create pa ng problema. So, wala na. Magkakaroon na ng ano yan, ng effect sa ating client natin. Okay, so pag nagawa na po natin yun, negative and positive, yung mga recap, yung mga nangyari kahapon sa ano natin, about doon sa ating guard mounting na naipatutupad ba ng tama. Okay, pagkayari po nun, yung panglima po natin is doon na tayo mag-aano po ng pero dapat po i-handle natin sila na hindi na-open sila. Minsan dyan maraming na-open pero ipapaliwanag natin, di ba? Minsan ayun yung ang tagal ng formation, sobrang ganito, pero ang tinitingnan lang po doon sa mga playing guard po, minsan humahabang formation ng inyong mga officer, tingnan ninyo kung nakakatulong ba. Kasi yung iba pagka sarado ang isipan na tinuturo naman para sa kanila ayaw pa. Di ba kumbaga, free na nga yan libre na Sa iba magsaseminar kami sa nagbabayad pa. Buti nga ngayon, nauso na yung mga free na agency na nag-charge. No, kami magsaseminar may bayad pa. Ngayon buti napakasuswerte na ang ano na lahat, agency na nagpo-provide. Time na lang ang pupunta, minsan tamad pa, ayaw pa. Di ba kailangan po sa security lagi dapat nag-aaral. Pag may mga opportunity, libre na yan, grab the opportunity. Time lang ang hinihingi sa iyo, ayaw nyo pang i-grab. Dahil sa office nyo, natuturuan kayo ng tama, especially sa pag-i-invest, pag-iipon, grab the opportunity. Kasi hindi tayo mag-grow po sa buhay kung puro trabaho ka lang, hindi ka marunong mag-manage ng pera mo, naku po. Sabi ko sinasabi sa vlog ko, ang galing-galing mo mag-manage ng building, ng company, ng post mo, ng assignment mo, pero yung sarili mo hindi mo kayang i-manage. It doesn't work that way. So kinakailangan po, kung na kayo nagmamanage ng company, sa ating pinagkakatiwala ng ating mga client, yung kumpanya nila, dahil alam nilang kaya natin, how much more yung sarili mo. Diba? Kailangan marunong din po, kasi pag marunong ka mag-manage ng sarili mo, how much more yung company. Diba? So turuan po natin, sumunod na po. Lalo na yung alam nyo, marunong talaga yung leader ninyo, grab the opportunity. Yan po yung blessing. Hindi po yan pahirap sa atin. Buksan po natin yung isipan natin. Ano po? Okay, so next po doon, after po nun, naayos na natin ng tama, naiano na lahat, cascade na, yung mga post nila, kung saan sila, ano yung assignment nila, yung dagdag, ganyan. And next, pinakahuli po doon is yung, okay, hingi mo ano yung any suggestion, concern, clarification, question. Kailangan po, mahingi natin yung may baka may suggestion kayo na makakatulong sa ating detachment, na makakabuti, you have to raise. At pakinggan natin. Kung hindi naman natin na honor yung sinabi nila, ipaliwanag natin. Ito kasi magiging consequences pag ginawa natin yan. So naipapalang para naman sila hindi na open. Di nga, bakit natin gagawin ganito? Bagay, isabihin natin ng maayos. Okay, kung meron silang clarification, din naintindihan, ikaklaro po natin. Kaya mahalaga po yung term na ini, suggestion, concern, clarification, and question. Baka pwedeng magtanong. Di ba kailangan po yun para at least nakukuha natin. Okay, isa-isahin natin. Minsan yan pagka sinabi natin in chorus yan, walang magtatanong, walang magano, isa-isahin, ikaw, para at least alam nila, tinanong kita nung wala kang sinasabi. Tapos ngayon may problema. So try to encourage them na hingin natin yung opinion nila. Kasi mahalaga din po sa atin yung opinion ng mga tao natin. Hindi lang tayo lang lagi. Kailangan marunong tayong makinig. Dapat talaga, the good leader should also a good listener. Dapat nakikinig tayo sa sinasabi ng tao natin. Pinag-aaralan natin. Diba? Okay, so yun po yung kinakailangan. Na para at least sa guard mounting maging maayos. Kailangan po natin yan. Napakahalaga yung must prepare your agenda. Ano yung pwede natin i-topic. Tuloy-tuloy po natin yun hanggang sa sinabi ko po yung mga purpose natin, kung paano, ano yung dapat natin gawin, ganun, hanggang sa huli po yung pagtatanong natin ng mga concern nila.
So sa ganun pong paraan, at least ito lang po yung mga basic na ginagawa ko. Then after that po, pagka talagang okay naman kami, maaga yung ano namin, nagkakaroon kami ng mga pag-aaral. Halimbawa po, bunot-bunot. May piniprepared akong question para naman hindi nakakasawa ba, yung parang may bagong twist. Hindi ba, prepared ka ng halimbawa, yung mga officer, may prepared ka ng mga pampanalo. Halimbawa, okay, may isang pack tayo ng kape. O sinima na kasi ginugrupo ko po yan sila. I have to group them into two. Ngayon, meron akong prepared na question kasi pag tinanong mo, baka sabihin, pinapahirapan kami ni sir. Lagi na lang sa ibang, dali-dali. Di bunot-bunot. May question ako, naka-roll yan sa papel, and then as isang bowl, bubunot sila. Kung ano yung nabunot, yun ang sasabihin nila. Tapos step yan, nari. Dalawang grupo, hindi tayo mag-start, and then andun ang pinaka-end. Pag sino yung mga sa finish line, siya yung mananalo. Diba? Nari, bunot, mga 10 question. Tapos may steal, bawa hindi nasagot, steal ang kasama, siyempre wag maingay, then one step forward pag nakasagot ka. Pagka naman hindi, one step backward. O kaya nga minsan talagang pag puro tama sila, tuloy-tuloy hanggang sa manalo. Yun, para at least nainganyo, at least natututo sila. Wag lang puro na lang pagka ano sa kanilang mali nila, lahat naman nagkakamali, ganito. Gawin natin ng twist na para at least nag-i-enjoy sila sa company natin. Para at least along the way, natututo na sila, naiisip nila, tama naman si Sir, ganito. Yun po yung napakahalaga sa guard mounting. So I hope po na sagot ko po yung tanong ni Sir Flores do sa kanyang naitanong sa atin, na naway po nakatulong po yung vlog po na to para higit pong mapabuti at mapaayos po natin yung detachment natin, na para sa client natin maging maayos, at higit sa lahat para po sa family natin, karoon na po sa agency na ating pinaglilingkuran. Maraming pong salamat at mabuhay pong lahat, and God bless po sa ating lahat.